aton sa nga pagpangalaga at mga kabombo mangin kaupod naton ang chairperson sa Nakbayan Panay with Samantha Faye Herbolario ining natuhoy no sa ila sini nga ginpatigayon nga pagprotesta sa unang adlaw sang klase. Ma'am Samantha, good morning kag welcome sa liwat sa aton sini nga program. Ayun, good morning, Kid Bombo Sonic at sa talang nga listeners ng Bombo Radyo Rojas. Okay, no? Ma'am Samantha, luyag na to, Andri nga pag hibroon sa karon kaysa na hibroan na to, mayara kamo sa ginpatigayon, no? Nga pag protesta. So, natuhoy ini sa ano, kag nga manginhiwat na to ini, Ma'am Samantha. Sige, ang ginhiwat sa UP Visayas sa August 17 sang sinila nga Lunes, isa ka first day rage annual ni siya nga ginaubra or kada semestre ginaubra nga kada pagbukas ng klase ginabukas man siya kaupod ang mga panawagan kag kampanya sang Pumuluyo. So nag-hold isa ka malako nga picket protest sa City Campus sang Monday nga 250 ang nagkadto nga mga estudyante. Dira gin bitbit ang mga issue halin sa eskwelahan kay subong ginatubang sa UP Visayas ang pag-select sang bag-o nga chancellor. So dira maging bitbit kung ano ang mga demanda sa mga estudyante. Pakadto naman sa mga national nga mga issues, sa mga pagdagdag sa budget sa education, sa corruption nga issues, impeachment. So dira gimas encapsulate kung ano ang mga demanda kang kampanya nga ginabitbit sa estudyante. Kag amo na siya mayo mga reminder no Bombo Sani nga sa aton nga pagsalubong sa bag-ong academic year maayo man nga ma-remind ang mga bag-o nga freshies or bag-o nga sulod nga mga scholar ng bayan kung ano gid man ang pagiging UP student or sa state university ka student, especially may ginaatubang sila nga mga budget cuts sa suko. Okay. Yeah. Kag anong isa sa mga nangin sentro no sa panawagan sa ngaton sini nga mga kabataan ka sa sining ginpatigayon naton nga pagprotesta, ma'am? Sige, ang isa gid ka mayor nga demanda amo ang pag-add sa budget sa education. Di makita ta subong grabe ang kaltas sa budget. Although may salamat ako ang budget, pero kung makita ka sa mga state universities, dako nga budget ang ginkaltas. Sa UP for example, 5 million ang ginkaltas nga budget halin si UP nga may propose sila nga budget tani pero dako ang ginkaltas dira kita gabalik sa palamakutanon nga may ara kita tani enough nga funds for education for state universities para sa pag-fund sa isa ka quality hang accessible nga education pero nga hindi na siya maobra sa government no nga may binilyon gani sila nga ginkurakot para sa pag-funds ila nga nga bulsa. So dira mas ga-revolve ang mga panawagan sa estudyante. Nga tani, maga-focus na sa social services ang atong government. No, kag makita taman subong nga grabe ang gabinaha subong sa isla sa Panay nga gapalpak na gid makita ang kapalpakan sa flood control projects nga dira ang kahadto ang corruption no mas dira ang sentro. So dira kita gabalik nga hopefully ma-fund na liwat nga mahatagaan na sa focus ang education, ang healthcare, hanggang pa nga social services. So, revolve ang mga panawagan. Kag sang first day rage, actually, magiging ng mga speakers ang nag-speak halin sa high school nga students, sang high school student council, pakadto sa different organizations sa colleges. So, dira siya mas comprehensive kag mas bilog ang mga demanda sa mga taga-UP Visayas. Kag dumadugay na to ni no, Ma'am Samantha manabi nga panawagan ilabi na ang pagdugang din sa pondo sa edukasyon sa gihapon anong mga nakikita na to Andri nga mga pagbag-o kung still sa gihapon balati daw wala gid ini mabatyagan sa mga kabataan naton, ma'am? Oo, kaya ang ginahambal sang tsakto ka babasan nino, tsakto na nga although ginahambal sang government nga historic nga kuno abi nagtaas na siya ang aton budget sa education. Pero kung on ground hindi man mabatyagan sa aton nga state universities especially ang iya pagtaas. Kaya wala siya ga trickle down, no? Nga until now kulang gihapon ang slots sa colleges kay wala enough funding sa state universities. Hindi maayo ang pag-maintain wala sang enough no classrooms ang ating universities. Amo na nga
kung makita ta sa ibang eskwelahan, ga hybrid na lang sila, kay ga-adjust sila sa ilang number of classrooms, kag sa demand man sa mga number of students. So diri kita nung wonder, ano ayhan ang naayhan amo ni nga wala ga reflect on ground ang pagtaas sang sang budget sa education. Kay nationwide kung i-compare naton, grabe gid man ang budget cuts no nationwide sa state universities. Do halos more than half na sa state universities naton ang gatubang sang budget cuts no. Ang kasubo kay dapat ang ihatag tani naton sa mga estudyante isa ka libre, quality, kag accessible nga education. Mm. Kaga anong inyo sini nga ginalantaw abi nga epekto sa kakulang sang pondo sa mga estudyante kag of course sa kalidad naman sang aton sini nga edukasyon? Mm. Sige, ang sa education naman, ang ginapanawagan natin ever since nga, di ba may law naman tanong nga gahatag sa libre nga tertiary education sa colleges. Di, ang makita ta subo ang epekto sini. For example, sa PUP sa Manila, dito nakita nga gamay lang ang slots nga gin-allot sa mga freshmen tungod sa kakulangan sa slots. Isa naman ka university, diri sa Rojas actually, madam na ang nakasulod sa isa ka school nga na-admit sila, pero ang officially nga ginhatagan na lang gid slots even though nakapasar na sila kay gamay lang gid. Kag reveal man eventually nga ang reason nga gamay lang gin-accommodate nila is ang kakulangan man sa slots. So diri kita no ga balik nga nga deserves ang estudyante so isa ka quality kag libre nga education, pero ga agunto man or victims man ang mga eskwelahan sa kakulangan sa budget entirely sang national when it comes to education. So I hope no nga the wake up call man ni siya sa ating government na mag-allot sila sa enough na funding sa ating nga mga state universities kag sa education as a whole. Kay may ara gid siya nga dako nga epekto in the long run kung papababayaan na lang ang education naton. Mm. Kabahin sang inyo sini nga panawagan amo to ang pagsulbar sang kapigaduhon Mm. kag korupsyon. Anong mga Yes. konkreto abi nga problema gid nga gusto ninyo nga aksyonan sa karon sa aton sini nga gobyerno sa piyaka sang aton masini nga ginapangatubang Ma'am Samantha? Mm. Sige, sa kapiguduhon kag sa corruption, dili ra kita tagabalik sa panawagan nga ang mga binilyon nga ginkurakot sang government officials marking kadto lang sa bulsa kinahanglan mag-take accountable si Marcos Jr. Kag pagsukto na siya ang mga nangkurakot, especially do ang pamatud-an na nga nangkurakot giban sa kaban sang pumuluyo. Dili kita tagabalik man sa panawagan nga mag-allot na sa enough na funding ang government naton sa aton mga different sectors, no? Kag makita ta subong nga diri sa Panay 9% na ang inflation rate kag trickle down na siya sa mga prices sa goods ug services naton. Kag malala na nga hindi wala na catch up ang salary sa aton nga mga workers sa inflation nga ini. Kay susubong ang aton subong nga minimum wage 550 pero ang actuality based man sa living nga cost naton do 400 na lang gid iya nga mga sarangan. So, amo na nga dapat ang sa aton nga minimum wage dira man ga sulod no ang panawagan sa mga workers group nga kinahanglan pasakaan man ang sweldo sang mamumugon para keep up sa living costs no diri sa isla sa Panay. Okay. Kag para sa inyo no kay bangod sa na-mentionar mo to 250 Mm. no ang mga Yes. nag-upod. Anong papel sa mga estudyante naton sa subong nga sa pagtalakay abi sa siniman nga mga isyu sa aton sini nga gobyerno ilabi naman diri sa aton sini nga sosyudad Ma'am Samantha? Sige. Ang sa Monday actually, amo to siya ang isa sa mga pinakadako nga first day reach sang UP Visayas. Usually, gina-hold siya sa Miag-aw nga campus. Pero do first time gawa nga diri gin-hold sa city campus kay duha ka campuses ang UP Visayas. Madako siya, isa ka siya ka-historic at successful nga first day reach. Dito nakita nga gaano ga
ga-hope ang mga estudyante sa isa ka system nga ga-accommodate ga-listen na gid no sa demands ng pumuluyo. Dito man nakit-an nga agitated na gid ang mga estudyante kay gusto nila sang isa ka eskwelahan naga-protect students especially nga led sang isa ka pro people and pro student nga chancellor. Gusto sa mga estudyante sa isa ka government nga kapamati na sa demand sa pumuluyo nga may higher budget na kita for education nga ang tanan nga mga corrupt ginahold na naton accountable no, especially halin sa babaw o sa dalo. So dira naton makita nga matsak to siya sa Rizal nga kabataan ang pag-asa ng bayan. Na even though no kada sa problema sa society, grabe ang krisis sa galuntad halin sa ekonomiya, pakado sa politika, ara ang mga estudyante nga pangisog nga idepensa kung ano gid man ang dapat no, para sa atong pungsod. Kaga dira naton makita nga may ara gid hope sa atong pungsod as long as maglupod kita kag mag-campaign no para sa rights sa kada nga sektor. Kag di ba may ara kita sa isa gid sa mga ginatutukan nga panawagan nga kung tani amo ining mahatagan gid sa nga sabat kag may ara man kamo nga sectoral consultation no para sa mga Yes. nominado nga chancellor. Anong inyo sini nga ginapangita sa subong abi nga ginapaabot man sa masunod nga chancellor, Ma'am Samantha? Mm. Sige, ang sa chancellor selection namon, ang isa si Daria kay Grana siya for third term, no? Ang isa naman, bago naman siya nga phase no, nga bago lang sa UP Visayas. Sa subong, wala pa may gin-endorse ang mga estudyante. Ongoing pa ang pagkilatis sa both nga candidates, na nominees. Pero ang gusto sa mga, ang estudyante, ang chancellor nga pro-people, kag pro-student. Amo ini ang chancellor nga magapamati sa demands sa mga estudyante hag different sectors, especially nga kadamo na gid sang issue sa sulod sang campus no. Kung mabatian ninyo may sang pagsulod sa mga modernized nga mga jeepneys sa sulod sa Miag-Aw campus nga possibly maka-affect man sa livelihood sa mga tricycle drivers namon didto. Kag isa man ang mga different man nga ano sa mga ginatubang man sa sector no pag-protect sa livelihood nila. So kinahanglan no sa pagluntad sa amo nga crisis especially sa pag-protect sa students when it comes to red tagging, kinahanglan sang saka chancellor nga magalit sa bilog nga sectors ng saka pro people kag pro student no. Na dapat inclusive siya, magapamati siya kag accountable siya nga klase chancellor. So dira magabase ang students sa ilang nga pag-endorse if ever mag-endorse gid man or hindi. So dira ang basis no nga kinahanglan sa ka-chancellor nga maga-address gid sa mga demands sa bilog nga sektor sa UP Visayas. Kagang ini nga mga panawagan naton nga madugay na no sa gihapon daw wala gid gin pabatsyag abi o kon mahatag sa aton sini nga mga kabataan wala gid mas natutukan o kun gin prioridad bala may posibilidad bala si gihapon nga magpadayon ang inyo siniya nga protesta kun hindi mabatian o kun mabatsyagan ang inyo siniya nga panawagan, Ma'am Samantha. Yes, gid ma-expect gid no sang government nga as long as continue ang crisis na ini, as long as wala na tagan sang enough nga budget ang education, magapadayon ang mga pamatanon sa estudyante sa pagkadto sa dalanon sa pagdemanda kung ano gid man dapat ang budget nga kaangay gid sa ato nga pamatanon no. Kag August na subong malapit na ang September 21 ang martial law ng mga commemoration. So dira naman no look forward gid kita nga mas madamo pa gid sa hanay sa mga kabataan ang magkadto sa dalanon kay kinahanglan gid kita subong no nga mas madamo kita, mas malapat ang hanay para mas matunog aton panawagan regarding sa aton nga panawagan sa education, sa healthcare, sa national nga budget, sa corruption kag iban pa. Okay. Base may ara kamo sang isa sa pinaka importante gid no nga mensahe nga gusto nyo ipaabot sa aton siniyang administrasyon o kung sa aton siniyang national government kay actually ang ini nga mga pagprotesta naton kag panawagan sa mentionar tagani madugay na pero mas maayo ni nga mas mapaabot pagid naton sa ila sa liwat, Ma'am Samantha.
Yes. Sige, ang first day rage, actually, hindi lang siya nakatabo sa UP Visayas, no? Pero nationwide, ginalunsar man siya sa different ng mga eskwelahan, especially sa dito sa NCR. Dito gina-assert ka gina-demand yun. Ano ang mga kampanya, ang mga demands sa mga estudyante habang gapasalubong kita sa bagong nga tuig, no? Maayo man ang makita sa mga freshman or freshies naton kung ano gid man, and what does it mean to really serve the people, no? Especially, akaling ka sa state university, kag isa ka siya, ika-privilege nga isa siya ka-privilege nga makaagom ka sa education, nga libre hag quality man. So, reminder siya sa tanan nga mga pamatanon, kung ano gid man ang isa ka pamatanon subong nga ano ang pamatanon kinahanglan subong sa pungsod naton kag ang pamatanon nga militante kag gapangisog kita sa pihak sang kag sa tunga sang krisis sa galuntad sang politika subong sa bang paggianay sa Marcos ug Duterte sa krisis man sa ekonomiya kag grabe ang inflation nga pagnubo naman sang minimum wage naton sa aton sa pamatan-on nga gamay ang budget sa education. So kadamo sang krisis nga ginatubang subong naton. Kag hindi siya oras para maging silent kita, oras ini siya para maghugpong kita tanan. Kag wala sa actually sa pagkantos dalanon. Kaya mo na siya ang way nga makapakita sa government nga kabaskog ang hanay sang pamatan-on nga hindi kita gusto nga amo lang ni ato nga nga maagom subong sa education nga mas serve naton ang education nga quality hanggang accessible para sa tanan. Okay, sige. With this time and information sa liwata nga ginatag mo diri sa atong sining programa, Ma'am Samantha Faye Herbolario ang chairperson sa Anak Bayan Panay. Ma'am Samantha, madamo gid nga salamat sa imo.